Para sa video na to, i-derive natin yung speed and radius formula or yung relationship no, ng design speed at radius ng isang horizontal curve sa route survey. So ito yung scenario natin, madalas na na-observe natin pag merong mga horizontal curve o sa mga highways, mapapansin natin na yung kabilang side ng highway ay naka-elevate. So actually ang tawag doon ay super elevation. No? So sulat lang natin dito. No? That's super elevation kasi lalabas din naman to sa equation natin mamaya, no? Which is represented by E. So again, no? Yun lang yung pag-elevate ng kabilang side para ma-counter yung centrifugal force. So kapag umiikot kasi sa isang curve yung sasakyan or kahit tayo, no? Pag tumatakbo tayo tapos parang naka-curve yung daanan natin, parang may tumutulak sa atin outward. So that's actually the centrifugal force, which is yung equation niya ay ito, no? mv squared over r, pero since weight equals just mg, so pwede nating gawin na si mass is just equivalent to weight over g, kaya nilagyan natin ng ganito, no? Which is just equivalent sa mass. So ito yung general equation ng centrifugal force, mv squared, which is mass, velocity, and then you have the radius ng curve. And then yun, dahil nga mass equals Wg, so pwede rin ganito yung gagamitin natin, Wg, V squared over R. And then, of course, meron tayong i-consider din na weight ng car, which is represented by W. Pwede na natin hindi gawing mg to, no? Kasi pwede namang forces lang din naman yung involved dito. So W in itself, which is Newton or kilonewton force na yan, no? And then another force na involved dito is that meron tayong frictional force, no? So ito yung Fs, friction, kasi of course magmo-move yung car natin papunta doon. So meron tayong resistance dito, no? And yung resistance na yan is just a function of the frictional factor or friction factor tsaka yung normal force. So yung normal force naman is just 90 degrees dito sa surface natin, no? So yung normal force, pag yun, magdedepende yung frictional force natin dun sa bigat ng car. So pag meron tayong mga heavy trucks, syempre mas lalaki yung normal force kasi related siya dun sa vertical na component ng weight, mas lalaki din yung friction natin, okay? And then yung friction factor naman, mas malaki yung value ng friction factor, mas rough yung pavement. So of course, expected na mas malaki yung friction factor kapag meron kang earth na pavement compared dun sa asphalt, which is smoother, no, or concrete. So yun lang yung friction factor. So ito yung mga forces na involved again, no? Meron tayong weight, meron tayong centrifugal force, merong normal force, and then we have the friction force or yung resistance ng movement natin, okay? So ito yung pwede nating gamitin sa pag-derive. Ito yung maging axis natin, no? So yung inclined na plane yung sinunod natin. So you have y and then you have the x-axis. So pag derive natin dito, para tayong magsama forces along the x or y. So pipiliin lang natin si x-axis. So dito tayo sa solution natin, no? So you have summation of forces along x equals 0. So yun yung axis na susundin natin. Pero bago yan, i-resolve muna natin yung mga components natin sa forces natin, no? So para mas madali nating ma-imagine mamaya, dito na lang natin isulat, or saan ba? Dito na lang, no? So we have, ito exaggeration lang. Of course, meron tayong weight, tapos meron tayong inclined the surface, meron tayong mga vertical component dito sa axis natin. So ito na ngayon, susundin natin, this is x and then this is y. Of course, ito magiging w yan, no? Si w meron dalawang components dito, no? So we have wx and then we have wy. Ito. So ito yung wx, ito naman si wy. Tapos meron pa lang additional dito, which is the theta. Oops, dito pala natin i-drawing yan, no? So ganito lang yung ginagawa ko kapag nagre-resolve ng mga forces. So ito si theta. Pag theta yan, papangalanan na natin ito, no? Papangalanan na lang natin na si alpha na lang, no? Para mas madali. Alpha. So since 90 degrees yan, so magiging ano din to, no? 90 degrees din to. So magiging ano din to, theta. Kasi 90-90 lang din naman yan. So si wx, magiging ano siya, no? W sine of theta. Kasi opposite siya, no?
Si WY naman, magiging W cosine of theta. Okay? Dito naman tayo sa centrifugal force. Ito yan, no? Sa centrifugal force, meron siyang dalawang components din, no? Which is ito, which is along the y-axis. So, paano ba natin gawing equation sa centrifugal force? Gawin na lang natin P, no? So, we have Px. And then, of course, meron siyang component dito na Py pala to, no? Kasi x yung horizontal. So, this one is Py. Tapos, meron siyang component dito. Yan, component dyan, which is Px. Tapos, since theta yung nandito, so, automatic theta din to, no? Kasi equal lang naman yung angles na yan. So, we have Py is just equivalent to sine. So, we have P sine of theta. Tapos, si Px naman is just equivalent to P cosine of theta. Kasi adjacent, no? And then, of course, meron tayong normal force dito. So, ito si N, which is just perpendicular dito sa plane natin. And of course, meron pa tayong isang force dito, which is sa kabila, which is just parallel, no? Or magko-coincide siya dito sa ano natin. That's the frictional force Fs. Yan. So, wala na siyang wala siyang vertical na component. Si normal force naman, wala siyang horizontal na component or x na components. Ito na yung magiging forces natin, no? Ngayon, dito tayo sa pagsama forces na along the x na axis, no? Yung incline na axis. So, Fs, kasi papunta siya sa right, that's positive, no? So, we have Fs, tapos positive din yung Wx, yung pangalawang x component natin. So, that's Wx, tapos negative kasi papunta sa left, yung Px. So, minus Px. That's equivalent to 0. So, sa Fs, just equivalent to friction factor times normal force. Tapos si Wx naman is W sine theta. Px naman, that's just P cosine theta. So, minus P cosine of theta equals 0. Si normal force, actually, equivalent lang siya kung titingnan natin sa figure natin. Si normal force just equivalent sa, ito, yung y component ng weight, which is Wy, which is just W of cosine, W times cosine theta. Hindi siya off. Okay? So, we have mu times N, which is W cosine of theta, plus W sine theta. Tapos, yung P natin, nililipat na natin sa kabila. That's, P is just equivalent to WV squared over GR. So, that's WV squared, maliit na V lang yan, no? V squared over GR. So, ano lang natin, this is maliit na V to, no? Kasi mamaya gagamitin natin is velocity yan na naka-meter per second. So, that's meter per second na velocity. Anyway, mamaya natin, sababayan niya lang, tapos i-convert kasi natin yan sa kilometers per hour kasi madalas na speed natin is kilometers per hour. But anyway, mamaya na yun, no? So, we have cosine of theta. Theta. Based dito sa equation natin, nakikita natin na W ay common, no? So, pwede natin i-cancel natin si W. So, magde-divide tayo ng W, magka-cancel yan lahat. So, magiging mu cosine theta, tapos sin theta na lang, tapos yun. V squared over GR cosine theta. Ang next na pwede nating i-eliminate ay, of course, si cosine theta. Kasi dalawa sila, no? So, paano natin yan may eliminate? Magde-divide tayo, no? Magde-divide tayo ng 1 over cosine theta. So, magiging resulta niyan, ito magkakancel si cosine. So, mu na lang, no? Tapos, ito, sin theta divided by cosine theta, that's tangent of theta. Tapos, dito naman mawawala din. So, we have V squared over GR. So, medyo nakikita na natin yung equation natin, no? Ngayon, dito napapasok si super elevation, no? Kasi super elevation naman, this is expressed in terms of percent. Or grade yan, no? Grade. So, ano yan? 8%, 10%, 5%. So, that's just basically, kung sasabihin natin percent, that's per 100. No? So, pag sinabi natin 8% grade, that's just equivalent to 8 over 100. No? So, for every 100 na horizontal, meron kang 8 na vertical. So, that's just essentially sa slope. No? And then, itong tangent theta is just opposite over adjacent, or that's vertical over horizontal. So, essentially, yung tangent theta natin is just basically yung super elevation natin, no? So, we have tangent theta, but for very small angles, actually, magiging lang yan, no?
theta, or essentially yung super elevation natin. Kasi nga tangent theta is just opposite over adjacent, or that's the vertical over horizontal. So, pwede natin i-simplify pa yung equation natin. That's mu plus E is equal to V squared over G R. So, yung V natin again is meter per second. Ito namang G is meter per second squared. CR is meters. Ito ay factor lang. So, walang unit yan. Si super elevation naman, magiging walang unit din siya kasi yung, ano ba yan? Saan ba yan? Yung Y tsaka X ay pareho lang ng unit. Kasi for 100 meters, meron kang 8 na meters na vertical. So, magiging walang unit din yan. No? So, in terms of percent, ito naman in terms of decimal. Pero gagawin din natin yung decimal yan pag nagsusolve na tayo. But since yung sinasabi natin kanina na yung meter per second na yan, since we're talking about highways, ang usual natin na unit for V is actually kilometers per hour. No? kph. That's kilometers per hour. So ngayon, madalas na i-input natin sa velocity natin is naka-kilometers per hour. So, ang ginagawa dito, i-convert na natin. So, we have kilometers per hour, tapos i-convert natin sa meter per second. So, we have kilometers per hour. So, pag convert natin siya, we have 1 kilometer is to 1,000 meters. Tapos, meron kang sa 1 hour, meron kang 60 minutes. Tapos, sa 1 minute, meron kang 60 seconds. And then, squared pa to, no? Kasi naka-square yan. Squared, Squared, and then, i-divide natin siya sa, kasi yung value ng G, merong value yan, constant naman yan, no? So, we have 9.81. That's meter per second squared. Ito naman, magiging meter per second squared na, no? Meter squared, second squared. So, magiging value nito, magiging 1 over, dito sa calculator natin, isolve nyo na lang, no? I-try nyo i-solve. So, magiging 127 yan. 127.14. So, yung magiging equation natin, final na equation natin, hindi pala dapat ganyan. So, final na equation natin, dito tayo balik sa kabila. Magiging ano siya, no? Mu plus E, plus E is equivalent to, mas malaki na ngayon yung V squared, kasi naka-kph na siya. Tapos, 127 R. So, ito na ngayon yung magiging final na equation natin, no? Kasi ginawa lang ng whole number si 127. Pero dito lang talaga galing yan, no? Si 127.14. Dito lang siya galing sa taas. Which is yung conversion ng kilometers per hour to meter per second. Kasi yun nga, meter per second yung ginagamit natin na yun, meter per second yung ginagamit natin or ginamit natin sa derivation, pero yung design speed natin is madalas na kilometers per hour. So, meron na tayong equation na magre-relate ng speed or velocity or design speed ng kilometers per hour to the radius of the curve. So, pag isa-set mo ngayon, meron tayong different na mga different na pwedeng maging design speed, different values depende dun sa function ng highway. Tapos yun, pwede mo makuha si radius niya. Pwede namang iset mo naman si radius tapos makukuha mo yung velocity. Ito, pwede mo lang tong iset din, no? Yung super elevation kung gaano, or meron din tayong standards nito. And then ito naman depende din sa surface ng pavement. So, mas malaki yung value kapag mas rough yung surface. Mas maliit naman yung value niya pag smoother yung surface. Okay? So, I think ito na yun, no? Para sa derivation ng yun yung equation or yung relationship ng speed tsaka yung radius ng isang horizontal curve sa route surveying. So again, thank you for watching and see you sa mga next mga sample problems natin. Thank you.